Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan lang natin itong reaksyon ni ate tungkol sa pagkain ni Diwata, yung Pares Overload ni Diwata. Ngayon, marami kasi nagsasabing mga food vlogger na masarap daw ang Pares Overload ni Diwata. Pero meron dito nagko-comment bad experience daw niya tungkol sa overload ng Pares Diwata. So ito, panoorin po natin at tingnan natin ano ba yung hinihimutok dito ni ate at ito ba paninira lang ba o talagang ano lang to, parang honest review sa pagkain ni Diwata Pares Overload. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time pa-like na rin ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin, honest review lang ba ito or paninira sa Pares Overload ni Diwata? Kain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. By the way guys, medyo pagmasdan nyo yung mga angulo ng ng pagkuha niya ng video. Kasi sinasabi nila, food vlogger din daw ito or talagang content creator din. So, hindi natin alam, baka part lang ng content niya, yung siraan daw, yung pagkain ni Diwata, or talagang honest review. So, nasa inyo na yan. Medyo maging observant tayo dito sa video ni ate. And yes, yung fried chicken, guys, ano naman lang yung, magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, diba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, so ayun po, na-disappoint. Tingnan nyo, tumawa siya nung sinabing wala raw lasa yung kaldereta. Tapos hinamak niya yung fried chicken ni Diwata na keso wala raw lasa. Mura lang naman daw yung asin, mura lang naman daw yung paminta, yung harina, mas masarap pa raw yung lutong bahay o yung mga nasa karinderya. Unang-una guys, tingnan muna natin ano ba yung kinainan ni ate. Tandaan po ninyo, yung kinainan po ni ate is parang may kukonsider pa rin natin as street food to kasi wala siya talagang magandang facility or magandang pwesto. So nasa open area lang siya. So para sa alfresco pero nasa tabi lang siya ng kalsada. So medyo tingnan din natin kung ano yung kalagayan. O hindi naman kalagayan, kumbaga yung kung saan ba nakapwesto yung kainan ni Diwata. So doon pa lang hindi naman dapat tayo mag-expect ng mataas na kagaya ng nasa mga mga fine dining, mga fast food. Doon nga sa fast food tsaka sa fine dining na mga restaurant, di ba? May neko-comment pa rin tayo. Pero ang catch kasi rito, once na tayo merong hindi magandang comment or experience sa isang kinainan natin, hindi tayo nagdadakdak sa social media. So tinatawag natin yung manager, yung kung sino man yun na to, supervisor. So kino-call out natin yung nila, yung presence nila ron para ma-inform sila at masabi natin kung ano yung sa tingin natin na hindi maganda o hindi natin nagustuhan sa pagkain or sa services. So yun yung yun yung pinaka-proper way na pagko-complain kung talagang medyo sa tingin mo is hindi maganda, hindi masarap, may kulang or may any something dun sa experience mo. So dito makikita nyo honest review yung sinasabi niya rito, pero tinawanan niya yung pagkain na sinasabi niyang wala raw lasa, yung fried chicken at saka yung kaldereta. So tuloy po natin. Kami, dahil hindi na masarap yung pagkain, inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila, pero ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Pares So yeah, hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong
gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya, and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila. So, yun daw. Sabi niya, may mga vlogger daw na hindi daw honest sa kanilang mga review regarding sa pagkain ni Diwata. So, sinasabi niya, honest review lang ginagawa niya, pero pinintasan niya na muna yung mga pagkain ni Diwata, yung chicken, yung kaldereta. So, pinintasan niya muna bago siya nagsasabi ng kung ano yung pwedeng maging yung pwedeng yung kumbaga isasuggest niya para mas mapaganda yung serbisyo. So, ganun pala ngayon yung honest review na kailangan mo munang laitin, kailangan mo munang magsabi ng hindi magandang kumbaga kung magbigay ka muna ng negative bago ka magbigay ng suggestion, gawin na pala ngayon ng pag-honest review. Para dun sa overload, Pares. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa correct naman yun. Sa mga food vlogger, mga vlogger na pumupunta rin, gumagawa ng mga content creator ba? Yun nga, sana maging honest review lang din na sinasabi nga niya na para ma-improve nga naman ni Diwata yung kanyang mga yung kanyang services, yung kanyang pagkain, maging tama lang. So pero kay ate, kung honest review naman din yung sinasabi mo, sabihin natin na hindi maganda yung naging experience mo, sana wag mo munang laitin. Pwede mo naman daanin sa maayos na na pagko-content. 'Di ba? Unang-una naman 'yan, 'di ba? Kung talagang hindi maganda yung naging experience mo, hindi mo nagustuhan yung pagkain, sana nilapitan mo si Diwata, since kahit di kayo magkakilala, pero kilala mo naman sino yung may-ari. So pwede mo namang i-call out yung attention niya, pwede mo siyang kausapin sa personal diyan. So inform mo siya kung ano ba yung naging experience mo. Kasi tandaan mo, kung ito halimbawa isang fine dining restaurant or isang fast food, na siraan mo muna yung laitin mo muna yung pagkain, and then saka ka magbigay ng review, baka mademanda ka pa. Since dahil nga ito street food lang, hindi naman street food, pero parang ganun pa rin yung category niya kasi nga nasa kalsada lang naman yung pwesto ni Diwata. Hindi maganda yung yung lalaitin mo muna bago ka magbigay ng opinion mo. So kung talagang ang sinasabi mo rito ayaw mo na magsara yung tindahan niya dahil gusto mo mas ma-improve niya, is parang di naman maganda yung ginawa mong yung ginawa mong pag-review na nilait mo muna yung pagkain ni Diwata bago ka nagbigay ng opinion mo. Sa review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, sa ganon, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinila ng mga tao doon ay worth it. At ito, tandaan nyo guys iba-iba po kasi yung panlasa ng mga Pilipino. Pwedeng kay ate hindi niya nagustuhan, pwedeng sa akin nagustuhan ko, meron naman kakain doon is pwede na. So iba-iba lang talaga yung natin, yung panlasa natin. Kaya nga yung iba dyan, di ba, may mga condiments pa para may adjust mo. Kung halimbawa matabang, pwede mong dagdagan ng patis o toyo, lagyan mo ng ketchup, di ba? Ganun yung iba-iba talaga yung panlasa natin. Pwede yung masarap kay ate, hindi masarap sa akin. Di po ba? So ngayon, kung halimbawa yung sinasabi mo na concern ka lang, ayaw mo magsara, di nga sana diniretsa mo si Diwata. Hindi yung nagngangak ka muna sa social media at dun mo lalaitin yung pagkain ni Diwata bago ka magbigay ng opinion mo or ng suggestion mo. So kaya nga lumalabas dito, sinasabi nga nila na talagang more on paninira lang dahil nga itong si Diwata talagang patok na patok yung kanyang negosyo. Talagang hype na hype. So
mahihalin tulad natin sa kasabihan nga na talagang kapag ang puno mabunga, laging binabato. So, ganito yung nangyayari kay Diwata. So, pwedeng, yan talaga yung maging experience ni Diwata o ganyan yung maramdaman niya. Nung nakaraan lang, nakatanggap siya ng warrant of arrest. Tapos, nung bago yung warrant of arrest, nung nagsisimula pa lang siya, lagi nasa clearing operation yung pwesto niya, na ramdam niya na siya lang lagi yung parang pinag-iinitan. So, talagang pumapalo doon or pumapasok doon yung talagang kasabihang kapag ang puno mabunga, laging binabato. At kung sabi nga nila, kung inggit, pikit na lang. Hindi yung mag-iingay ka dyan, magngangak ka sa social media, na pwede mo naman kausapin si Diwata. Ngayon, kung sinasabi niya na wala si Diwata nung time na kumain siya, siguro naman merong napag-iwanan si Diwata dyan na yung mapagkakatiwalaan niya na pwedeng makausap. O andyan naman yung mga vloggers din na nagko-cover nung Diwata Pares Overload. Ba't hindi ka dun nagbigay ng statement mo? At least, makapagbigay din ng review yung ibang tao or makapagtanong sila dun kung talagang walang lasa yung pagkain ni Diwata. Di po ba? So, tuloy natin to kasi dito, sa bandang pagkatapos nitong magsalita ni ate, sasagutin ni Diwata yung comment nito ni ate. Hindi sila madidisappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat, expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mag-judge ng mga tao na, hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours. Dito, ang kino-complain naman niya rito is yung service nung isa sa mga tao ni Diwata. So, may punto naman siya na hindi naman whole day yung o buong shift, isang tao lang nagtatrabaho. Pero tandaan mo, sa sobrang dami ng nakapila dyan, is napapagod din yung mga trabahador ni Diwata. Especially ngayon, napakainit. Siyempre, iba yung talagang yung iba yung klima natin. So, nag-iiba talaga yung yung pakiramdam, yung pakikitungo ng ibang tao. So, dapat siya bigayan din. Ngayon, kung sinasabi niya na talagang nagkaroon ng attitude yung tao ni Diwata, di sana kinausap nga niya yung sino yung pwedeng kausapin nung time na yun kung wala si Diwata. Yung kasi yung proper way naman dun Hindi yung magnangak pa rin sa social media. So, paano nga naman may halimbawa, nagkaroon lang kayo ng miscommunication, na misinterpret mo lang yung ginawa ng empleyado na yun. Hindi ka nabigyan hindi ka nabigyan kagad ng atensyon. Mamasamain mo kagad. Hindi naman siguro tama na bigla ka lang magnangak. Siyempre, kailangan kunin mo rin yung side ng kabila. Bakit ganun yung naging attitude niya? Di ba? Mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa staff nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff. Kasi meron doon dalawa yun yung isang parang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung siken? Hindi niya ako pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya. So, tingnan nyo. Nag-ginudge niya na kagad yung, yung tao ni Diwata na mata pobre na kagad. Pero hindi pa naman niya natatanong kung ba't ganun yung naging approach niya. Maybe yung nga sabi ko sa inyo, baka hindi ka lang na pansin or 'di ba? Alam niyo yung hindi ka lang kaagad nabigyan ng attention is medyo magdadamdam ka kaagad. So, yun nga sana tinanong mo muna, kinausap mo muna yung tao bago ka nagbigay ng reaksyon mo na ganyan. So, yeah. So, hindi talaga expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will
be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang ganun talaga. Hindi mag-grow yung business. At saka kung walang mga maninira rin kay Diwata, hindi siya hindi siya magsasuccessful. Tandaan nyo, siyempre, sa bagay, hindi naman talaga mawawala yung mga ganyan, yung mga ganyang klaseng mga review. Alam mo lang paano i-handle yung ganyang mga complaint. So, eto, sasagutin niya ni Diwata itong mga complaint ni ate regarding dun sa sinasabi niyang wala raw lasa yung mga pagkain. So, dapat kailangan pati mga staff niya sabihan niya dahil hindi talaga maganda yun. Na-offend kami kahapon doon. Dahil sa worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw yun, tapos sasabihan kami ng sinungaling ng staff niya, hindi po talaga. Hello guys, ayan, nandito lang ako sa pwesto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos, ang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka namang hindi na bumalik, huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa Tama naman sinabi ni Diwata Halimbawa, hindi mo nagustuhan yung pagkain, pwede naman hindi ka na bumalik Hindi naman kailangan magngangak ka dyan na ang labas kasi, once na ganyan yung ginawa mo, naninira ka lang. Hindi, sabihin natin honest review, pero yung the way kasi ng pagbibigay mo ng review is hindi maganda. Unang-una, nilait mo kaagad yung pagkain. Pwede mo na sabihin na, for me guys, hindi siya masarap, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Hindi yung, guys, wala siyang lasa, promise. Yung kaldereta niya, ganito, ganyan, ganyan. So, nilait mo muna bago ka nagbigay ng review mo Hindi yun yung hindi yun yung proper way. Di ba? So, ito, sinagot na nga ni Diwata na ako talagang walang lasa yung pagkain. Masyadong OA naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya wala daw lasa. So, nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang naayon sa kanilang naramdaman para maging fair lang tayo. So, andito sila ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog, wala daw lasa yung pagkain ko, may nakita talaga ako. So, ito mag-comment kayo ng naayon sa... Ito, panoorin nyo yung mga reaksyon, yung mga sagot ng mga tinanong ni Diwata regarding sa pagkain niya. Naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Masarap, di ba? Ayan. Ano ang lasa? Kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa, si ate may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po, crispy po, tapos masarap po. Masarap daw, malaman, crispy. Sabi niya, yung iba. Masarap, sabi ni ito. Di puro malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. Ayan. Kayo kuya. Siyempre, super, sulit. Ayan, overload ka lang ate. Ito Ate, ano sarap, sabi mo? sobrang sarap. Kaya walang katotohanan sinasabi nila. Affordable pa siya for 100 only. Ayan na, hindi ito scripted. So, ate sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, 5. 1 versus 5. So, hindi ako maniniwala sa'yo. Doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate Kung hindi ka man nasarapan, aywan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Dito kuya, kumusta naman? Anong masasabi mo? Kasi may nag-vlog na wala daw lasa. Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman po. Yung sagot nga ni Kuya okay lang po, ayos lang po. So, hindi niya sinagot kung masarap po, hindi. Sabi nga sa inyo, iba-iba naman kasi panlasa natin. Pwedeng sa kanya, masarap. Pwede sa kanya, okay lang. Meron naman nagsabi, kapakasarap. Sa kanya, itong kay ate, hindi niya nagustuhan. Iba-iba naman talaga yung panlasa natin. Hindi naman pare-parehas. Ngayon, yun nga, paulit-ulit ko lagi sinasabi rin naman sa inyo na may proper way para magreklamo or kung talagang honest review or talagang maganda yung mo lang na talagang gusto mo lang bigyan ng suggestion or ma-inform lang si Diwata, pwede mo naman sana siyang kinausap. Tulad yan, pwede mo naman balikan yung araw na yan kung wala siya nung time na kumain ka.
ayaw mong ibigay yung reaksyon mo kung sino may napagkakatiwalaan niya, pwede ka namang bumalik, kausapin mo si Diwata since sa tingin ko naman at marami nagsasabi na content creator ka rin daw dyan. Yun nga lang, medyo nasa side ka ng pagbibigay lang na ng criticism or negative na mga review. So, ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Sabi ko nga, kung sakaling gawin mo yan sa isang fine dining, baka nga nakakasuhan ka pa kung sa social media mo ibo-brought out yung mga yung mga bad experience mo kuno or yung pag-review mo na lalaitin mo muna bago ka magbigay ng ng honest review mo. Ayan ha, may lasa ibig sabihin. So yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi napanood ko yung talaka ng talaka. Actually hindi naman din kita kilala. Kung hindi ka nasarapan lahat, sinabi mo walang lasa. So ngayon ito, nagtanong ako, kararating ko lang sa tindahan ko. So yun, kaya doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung yung tinda ko kasi puro. So since yung nga napatunayan ni Diwata na parang hindi totoo yung sinasabi ni ate dahil nga siyempre sasabihin natin bias pa rin si Diwata, siyempre negosyo niya yan, natural sasabihin niya masarap yung pagkain niya. Pero yun nga kasi parang lumalabas dito ilan na yung na-interview ni Diwata versus sa isang nagreklamo lang, mas paniniwalaan natin parang majority win. Di ba? So, gano'n lang talaga yun. Imagine mo, hindi ako naniniwala kasi lahat naman may lasa. Yun nga lang siguro, baka hindi mo lang nagustuhan at saka sinasabi mo may hindi maganda yung serve sa'yo ng tao ko. Dapat pagka ganyan may problema ka, diretso mo sa akin ha. Hindi yung kukuka ka sa social media kasi hindi maganda tingnan para sa akin yun bilang isang may-ari. Correct. Sana diniretso mo na lang si Diwata. Baka naging maganda pa yung magiging comment sa iyo sa pagbibigay ng reaction sa iyo. Baka mas marami magbigay pa ng magandang comment sa channel mo or sa page mo kung vlogger ka man or content creator ka man. So tama sinasabi ni Diwata. Sana diniretso mo na siya. Kasunod, yung mga pumupunta dito kung may complain, mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concerned ka, gusto mo ako mag-improve pa, sasabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ng solusyon o magawa ko ng paraan. Hindi magugulat na lang ako, kumukuka ka na sa social media, sinasabi mo pa lahat, puro paninira. So, hindi maganda yan ugali mo te. Sayang, social-sosyalan ka pa naman, pero hindi ako naniwala sa iyo. So, yun lang at. So, yun. Nabalikan ka tuloy ni Diwata na nagsosyal-sosyalan ka pa na oo, napumila ka nga. Unang-una sabi nga mo nagko-comment, di ka naman pinilit na kumain dyan. O nga, gusto mo ma-experience para malaman mo kung ano yung totoo. Pero yun nga, sana lumalabas nga talaga, parang paninira yung pagbibigay mo ng honest review. Compare dun sa talagang sa paninira. Kasi nilait mo muna yung pagkain Nilait mo muna yung lahat ng pagkain na sinabi mo, lahat ng pagkain medyo sasablay. Kasi kung nung time na kumain ka, yun, walang lasa yun. Di sana marami nagreklamo ng time na yun. Napakarami pong vlogger dyan sa pwesto ni Diwata at imposibleng wala silang makukuhang negative na reaction. Walang maglalabas na vlogger ni Diwata or mga vlogger doon na nandun sa pwesto na yun na wala silang mabibigay na negative. Kaya nga medyo kay Diwata, hindi siya naniniwala na na honest review. Paninira lang. Sana makita mo tong video ko. Salamat. So, yun lang po. Sana po, yun nga, ang kasabihan po natin, totoong kasabihan talaga. Kapag ang puno mabunga, laging binabato. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.